Gandang araw sa inyo. Narito na ulit ang ating Chapter 4, Part 1 ng Lessons in Refrigeration and Air Conditioning. At huwag kayong bibitaw dahil agad natin susimulan to nang wala nang paligoy-ligoy pa. Okay. Narito na tayo sa Chapter 4 ng ating Refrigeration and Air Conditioning lesson. Ito may pamagat na refrigeration cycle. Okay, after studying this chapter, you will be able to name the 7 basic refrigeration components, describe how each component operates, explain the condition of the refrigerant in its component, understand how refrigerant flows through the cycle, know how heat is absorbed in the evaporator, describe how heat is removed from the condenser. Matapos pag-aralan ng kabanatang ito, maaari mo nang pangalanan ang 7 basic na parte ng refrigeration system, ipaliwanag kung paano gumagana ang bawat parte, ipaliwanag ang condition ng refrigerant sa bawat parte ng system, at maunawaan kung paano dumadaloy ang refrigerant sa siklo or sa cycle. Malalaman mo na din kung paano nahihigop ng evaporator ang init at kung paano inaalis ang init sa condenser. So basically, yung pinag-aralan natin nung nakaraan, yung latent heat, yung sensible heat, yung saturation point, ito na yung pagkakapit. Dito na natin maintindihan yung gamit ng mga yon. Okay? The basic refrigeration cycle consists of 7 components. Some are located inside the building and some are outside. The liquid refrigerant absorbs heat from inside the building. Refrigerant vapor goes to the condenser and releases the absorbed heat outside the building. Okay. So, ayon dito, nahahati daw yung, may 7 components. Ayan. Number 1, compressor. Tapos yung discharge line. Number 3, condenser. Number 4 ay yung liquid line. Yung linya mula sa condenser. Pagkatapos, number 5, yung metering device. Pwede itong thermostatic expansion valve, electronic expansion valve, automatic expansion valve, or mga capillary tubing, or mga orifice. Yan. So, iba't ibang mga metering device. Basta ang tawag dyan, metering device, dahil minimeter nila o kinokontrol ang daloy dito, paglabas ng refrigerant. Okay, so number 6, yung evaporator, at number 7, yung suction line. Bagaman may iba pang components dito, ayan, tulad yan, receiver tank, filter dryer, at pwede pang may accumulator dito bago dumating ng compressor para siguradong pagdating dito ay kung meron pa mang natitirang liquid ay maging maging vapor muna bago tuloy ang pumasok sa compressor. Pero kahit wala yung mga yan, ito lamang 7 ito ang kailangan para gumana ang isang refrigeration system. So, yan ang dapat niyong tandaan. Compressor, discharge line, condenser, number 4, liquid line, number 5, metering device, number 6, evaporator, number 7, yan, suction line. At nahahati ito. Guys, ang low side, high side at saka low side. Yung low side, usually, yun yung nasa loob ng kwarto na pinapalamig. At yung high side naman, yun yung nasa labas. Sa ref, yung low side, yung evaporator, usually ito yung nasa loob, ito yung nagpapalamig sa loob ng ref. At yung high side, ito yung nasa labas, usually sa likod. Merong ganito sa likod, condenser na mainit. Or kung wala man ito, dahil mga bagong ref ngayon, hindi na naglalagay sa likod, nasa gilid na nakalagay. Kaya mapapansin ninyo, umiinit yung gilid ng ref.
ando doon nakabaon ng konti yung condenser. At usually yung compressor ay nasa likod. Yan. So, ganun ang trabaho niya. Tandaan nyo guys, yung 7 na yan, 7 components. Muli, compressor, discharge line, condenser, liquid line, number 5, metering device, number 6, evaporator, number 7, suction line. Yan ang kailangan para gumana ang isang refrigeration system. Mabawasan ng isa yan, hindi nagagana. Okay? Okay, ito na. This slide illustrates the condition of the refrigerant inside each component. We will learn how each component operates starting at the compressor. So, mag-umpisa tayo sa compressor dahil sabi nga, ito yung puso o heart of the system. Kasi kung paano ang puso ay bumobomba ng dugo, ito naman bumobomba ng refrigerant sa system, paikot. Yan. So, halos pareho sila ng trabaho ng puso, So, pag bomba niya rito, ito 90%, sabi rito, 90% low pressure, kaya titingnan mo, aswal halos lahat yan. Dito lang nagkaiba sa compression chamber niya. Kasi dito, high pressure na yan. Nakasarado ito, habang papataas ito, until such point na hindi na niya kayang pigilan, magbubukas ito, na-compress na niya yung vapor, pupunta yan doon. Yan. Pagpunta niya doon, ang kalagayan niya ay sa discharge line, ito ang tawag dito, discharge line, ay high temperature, high pressure, superheated gas. Na superheat siya kasi na-compress siya eh. So, nadagdagan siya ng init. Ngayon, pagdating dito sa condenser, high pressure, high temperature, saturated na siya. Wala na siyang ibang pupuntahan from vapor. Nabot na niya yung pinakamataas na pwede niyang mapuntahan. So, wala na siyang mapupuntahan kundi maging liquid. So, dito vapor siya, vapor, habang binubugahan ng hangin, unti-unti na siyang magiging parang patak ng ulan, hanggang sa dito, liquid na siya. Hanggang dito, purong liquid na yan. Ayan. Pagdating dito, kaya ito tinatawag na liquid line. Ang condition, high pressure, high temperature, subcooled, liquid. Ayan. So, pagdating dito, liquid siya. Ngayon, dito sa refrigerant control, yung TXV niya, o thermostatic expansion valve, na ito yung division point. Kasi dito sa kabila, high pressure siya. Pagdating dito sa low side, low pressure naman siya. Yan. So, pagdating dito, dahil binabaan mo ng pressure, kukulo siya. Paglabas niya dito, kumukulo na yan. Pero may konting liquid pa yan. Pero habang lumalayo yung nilalakbay niya, kumukulo na rin yung liquid. Yan. Pagdating dito, vapor na siya. Dapat. Sa ideal na dapat vapor na siya. Kaya, kailangan natin makita yung temperature niya. So, pagdating dito, vapor na siya. Tapos, lalakbay siya rito. Yan. Ang condition naman dyan, low pressure, low temperature, superheated vapor. Sasabihin nyo, malamig. Bakit superheated? Kasi, pagdating niya rito, malamig siya, humihigop naman ng hot air mula dito sa kwarto na pinapalamig niya. Natangay niya yun. So, superheated siya. From the original na lamig niya o init niya kasi wala namang talagang lamig kundi kabawasan lang ng init until na dumating ka sa absolute zero, napakalayo, 400 plus 460 at Fahrenheit yung pinag-aralan natin. Negative 460. So, dadaloy siya rito ngayon na may dala-dala ng init na nasa mga 10 degrees Fahrenheit. So, pagpasok niya dyan,
tangay niya yung init na galing doon sa kwarto, tapos i-compress ulit. Pag compress dyan, madadagdagan pa yun ng init. Kaya yung init na galing doon, pumasok dito, inilabas dito, na may karagdagan ng init ulit. Kaya saturated na naman siya dito. So, pag binugahan ng hangin, yung init na galing dito, may tatapon dito. Yun. So, ganun lang ang trabaho nito. Paikot-ikot yan. Kaya may mga kondisyon na dapat na malaman ng technician dyan. Sa parte na yan. Okay. So, ito na. Forced convection evaporator. Naalala nyo kung ano yung ibig sabihin ng forced convection? Yung may gumagamit ng fan, ano? Natural convection, yung hinahayaan mo lang yung ambient air na siyang magpalamig ng condenser o ng evaporator. Pero ito, forced convection, gumagamit ng fan. Dahil evaporator ito, ibig sabihin may fan sa evaporator. The inside warm air gives up heat to the cold evaporator fins. The metal fins conduct this heat to the liquid refrigerant inside the tubing, which is evaporating at low pressure. The condition of the refrigerant inside the evaporator is low temperature, low pressure, saturated. Yan. Naglalakbay at dumidikit ang mainit na hangin sa mga tubo ng evaporator at ibinibigay naman ng mga tubo ang init nito sa malamig na refrigerant sa loob nito para itapon sa labas ng kwarto o building. Kumukulo ang refrigerant sa napakababang temperature dahil sa mababang pressure. Ang kondisyon ng refrigerant ay low temperature, low pressure, saturated. So, ayan. So, pagpasok dyan, liquid. Paglabas dito, binaba ng pressure. Kaya low pressure siya. Yan, may konting liquid pa siya pero nag-evaporate na siya. Pagdating dito, fully evaporated na siya, naging vapor na lang talaga siya. Kumukulo siya sa negative kaya cold air out. Ngayon, pabalik na sa compressor yan. Itong sensing valve, ito yung nagdidikta sa expansion valve kung bubuka ba siya o hindi. Pagka mataas ang superheat dito, ibubuka niya ito. Maglalabas siya ng maraming refrigerant. Pag bumabang superheat, ibig sabihin malamig na yung kwarto, hindi na nakakabalik yung, wala na siyang nasa-sense na mainit na hangin. Hindi na siya masyadong kumukulo kasi wala nang difference yung init at lamig. Magsasara ito. Masa-sense nito, sasara niya yon. Yun, ganun ang trabaho niyan. Okay, so dito naman tayo sa forced convection evaporator. Ayan. Sabi rito, gaya ng napag-aralan natin sa chapter 1, ang init ay naglalakbay tungo sa malamig. At dahil ang evaporator ang pinakamalamig na dako sa system, dito pupunta ang init. May kondisyon na dapat tandaan ng mga technician. Ang metal tubing ng evaporator ay 10 degrees Fahrenheit na mas mainit kaysa sa refrigerant. Ang hangin naman na papasok sa evaporator mula sa kwarto ay 10 degrees Fahrenheit din na mas mainit kaysa sa tubo. Kaya ang pagitan ng lamig ng refrigerant at ng hangin sa kwarto ay 20 degrees. So, halimbawa, dito, yung pumapasok na vapor dyan, nakita mo, nung iyong sinukat sa low side ay nakita mo na nasa 10 degrees Fahrenheit siya. Base sa iyong PT chart, pressure temperature, yung pressure niya, ang equivalent niya ay 10 degrees Fahrenheit. So, yung pumapasok na vapor mo ay 10 degrees. Dapat, pag hinipo mo yung metal mo, ilagyan mo ng temperature gauge yan, nasa mga 20 degrees siya. Yan. At dapat, yung hangin na papasok dyan, kasi lalabas dito cold air. Yung ambient air na papasok dyan ay nasa mga 30 degrees Fahrenheit. At least. Nang sa ganon ay magkaroon ng magandang difference yung kanilang lamig at init at magkaroon ng travel. Sabi nga rito, these conditions must exist for heat to flow from hot to cold. Kaya dapat, yun ang tatandaan ng mga technician. Yung
temperature difference na yon. Okay. Next slide. Okay, dito naman tayo sa suction line. Ang suction line ay gawa sa tanso at nababalutan ito ng insulation dahil nagdadala ito ng superheated pero malamig na vapor. Kaya ito nakabalot ay para wala itong matangay na karagdagang superheat habang naglalakbay ang refrigerant pabalik sa kompresor. Ang kondisyon ng refrigerant ay low pressure, low temperature, superheated vapor. So, yan. Ito yung suction line. Kalimitan na makikilala mo yung suction line dahil sa bukod na sa siya ang yung pinakamalamig sa dalawang tubong lumalabas sa kompresor, siya rin yung pinakamalaki. At kalimitan na siya yung nababalutan. Bakit siya may balot? Kasi kumukuha siya ng superheat dito ay kung wala siyang balot, pati yung init ng kisame, kung nasa kisame siya o yung init na nasa labas ng bahay, matatangay niya rin papunta sa kompresor. Mag-overheat yung kompresor. So, kaya siya nakabalot. Okay, so dito naman tayo sa iba't ibang uri ng compressors. 3 types of hermetic compressors. Ano ba ibig sabihin ng hermetic? Hermetic ay yung nakakulong siya. Yung selyadong-selyado siya. Ito, selyadong-selyado. Ito, selyadong-selyado. Ito, selyadong-selyado. Pag may nasira sa loob, mechanical man siya or electrical, wala na. Wala ka na magagawa. Palit na yan. Okay. Pero, iba-iba rin ang tawag dito. Ito, scroll. May umiikot siya na parang katol sa loob. Ito naman rotary. Meron siyang vane drive na umiikot din. Ito naman, ang tawag dito, ito semi-hermetic. Bakit semi? Kasi ito ay, bagaman ito ay selyado, hindi niya talaga totaling kasama yung motor. Pwede mong tanggalin yung motor na yan at i-repair. Kaya siya tinatawag na semi-hermetic. Ito naman, open type. Talagang nakabukod yung pinag-join lang ng fan belt. Usually, nakikita ito sa mga air compressor, sa mga vulcanizing shop. Pero, pwede rin ito sa refrigeration. May gumagamit din ng ganito. Ngayon, may isa pang tawag ang mga ganitong compressor, mga piston type. Sila ay tinatawag na mga reciprocating compressors o piston type. Itong tatlong ito ang reciprocating piston type. Reciprocating means taas-baba or forward-backward, pabalik-balik lang. At ganon yung mga piston type. Okay. Next slide. Okay, so dito muna natin tatapusin ang ating lesson sa Chapter 4, Part 1 para hindi masyadong mahaba at next time ay i-upload ko naman ang susunod, yung Part 2 ng Chapter 4. Okay, see you guys!